Mula po sa 0950-370-7988. Sabi po niya rito, "Good afternoon, Brother Johnson, Brother Richard. Kulang sa John 7, verses 1 to 10. Sumagot ang Panginoong Yesus sa kanyang kapatid nang sabihin nito sa kanya na pumunta sa pista ng mga tulda. Ang tugon ng Panginoong Yesus ay hindi siya pupunta. Pero nung gabi, palihim siya na pumunta." Ayan, dito sa karugtong, sa kabilang side. Nagsinungaling po ba siya o nagkamali ang salin ng Biblia? Kasi ang alam ko, walang nasumpungan sa labi niya na kasinungalingan. Pero, paano po nangyari na sinabi niya na hindi siya pupunta? Pero pumunta naman siya ng palihim. Salamat po. Ayan, so yung talata na kanyang kinuha, pinagbasihan mga kapatid, ay yung Juan 7:1-10. Ang tanong dito ay sinabi ng Panginoon, hindi siya pupunta, yung pala pumunta. Kaya ang question ay, nagsinungaling ba siya? Ngayon, para makita ho natin ang sagot kung nagsinungaling ba ang ating Panginoon o hindi, ay dito tayo ngayon sa biblical exegesis. I-exegete natin yung talata. Atin pong babasahin yung mismong talatang 1 hanggang 10. Tapos ay hihimay-himayin ho natin sapagkat sigurado po na doon natin makikita ang sagot. At isa po isang pagtuturo ulit ito sa atin, matututunan natin. Papakita ko po sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, kung paano natin kukunin yung sagot mismo doon sa mga talatang nabanggit ng ating texter. Basahin muna natin yung mula sa talatang 1 hanggang 10 ng Kapitulo 7 ng Aklat ng Juan. Ito po ang ating mababasa. "At pagkatapos ng mga bagay na ito ay naglakad si Jesus sa Galilea sapagkat ayaw siyang maglakad sa Judea dahil sa pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Malapit na nga ang pista ng mga Hudyo, ang pista ng mga tabernakulo." Pansinin niyo dito sa talatang 1, mga kapatid, ay ayaw niya sa Hudiyang maglakad. Doon lang siya sa Galilea. Ayan. Ano sabi ng kanyang mga kapatid? Talatang 3, sinabi nga sa kanya ng kanyang mga kapatid, "Umalis ka rito at pumunta ka sa Hudiya upang makita naman ng iyong mga alagad ang mga gawang iyong ginagawa." 4, "Sapagkat walang taong gumawa ng anumang bagay sa lihim at nagsisikap ihayag ang kanyang sarili. Kung ginagawa mo ang mga bagay na ito ay pakilala ka sa sanglibutan." 5 at 6, "Sapagkat kahit ang kanyang mga alagad, mga kapatid man ay hindi nagsisasampalataya sa kanya. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, hindi pa dumarating ang aking panahon. Datapwat, ang inyong panahon ay laging nahahanda." 7 at 8, "Hindi mangyayaring kayo'y kapuutan ng sanglibutan, ngunit ako'y kinapupuutan sapagkat siya'y aking pinatututuhan ng masasama, no? ang kanyang mga gawa. Mangagsiahon kayo sa pista, ako'y hindi aahon sa pistang ito." Ayan na, "Sapagkat hindi pa nagaganap ang aking panahon." Pansinin nyo ito rin yung crucial sa talatang 8. Sabi niya sa kanya mga kapatid, magsiahon kayo sa pista. Ako'y hindi aahon sa pistang ito, sapagkat hindi pa nagaganap ang aking panahon. Ito, sa 9 at 10, "At nang masabi sa kanila ang mga bagay na ito ay nanahan pa siya sa Galilea." Kumbaga, nag-stay pa siya roon. Datapat, nang mga kaahon na ang kanyang mga kapatid sa pista, saka naman siya umahon, hindi sa hayag, kundi waring sa lihim.
So, nakita ho ninyo mga kapatid at mga kaibigan, yung pong sinasabi ng talata at ng texter. Tama nga naman, ano, di ba? Sabi ng mga kapatid, umahon ka sa pista para makita ng mga alagad mo ang inyong mga ginagawa. Sagot niya, ang aking panahon, di pa dumarating. At hindi ako aahon sa pista, sabi niya sa talatang 8. Abay nang umahon ang mga kapatid niya, umahon na naman pala siya eh. Kaya ang tanong, nagsinungaling ba siya o mayroon bang problema sa salin dito, mga kapatid at mga kaibigan? Oh? Tingnan ho natin ang sinasabi po natin detalye ng mga pagkakasunod-sunod, mga pangungusap sa talata. Isa-isahin po natin ito dahil nandito mismo ang sagot. At tulad ng aking sinabi, ay nais kong ipakita sa inyo paano natin masasagot ito nang walang kahirap-hirap. Kailangan lang ay ang tinatawag po nating i-apply natin yung tatlo. Sa pag-aaral natin ng biblical exegesis or hermeneutics ay mayroon tatlo na pangunahin: context, syntax, semantics. Ang context, ito yung buong istorya sa magkakasunod na talata. Ang syntax, yung mga salita, yung mga binibitawang salita na naitala po doon sa talata. Ang semantics, yung pong original na lingwahe sa Grego. Gagamitin po natin dito para maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng talata, mga kapatid at mga kaibigan. So, kung titingnan ho natin, yung verse 3, ganito ang ating mababasa sa talatang 3. Sinabi nga sa kanya ng kanyang mga alagad, umalis ka rito. Pumaroon ka sa Hudiya upang makita naman ng iyong mga alagad ang mga gawang iyong ginagawa. Pansinin po ninyo yung talata. Pinaalis siya ng mga kapatid niya sa oras na iyon. Yan. Doon sa talatang 2 ay nakasulat po doon yung malapit na kasi ang pista ng tabernakulo. Di ba? So, ano ang purpose ng kanyang mga kapatid? Tingnan nyo ha, dito inuutusan siya ng kanyang mga kapatid, umalis ka rito, pumaroon ka sa Hudiya. Bakit daw? Para makita ng iyong mga alagad ang mga gawang iyong ginagawa. Merong ibang gustong mangyari ang kanyang mga kapatid, which is, hindi naman yun ang dapat. Ano ang sabi ng talatang 4? Sapagkat walang taong gumagawa ng anumang bagay sa lihim at nagsisikap ihayag ang kanyang sarili kung ginagawa mong mga bagay na ito ay pakilala ka sa sanglibutan. O kita nyo na, ang purpose ng kanyang mga kapatid ay gumala-gala siya roon. Ipakita sa tao kung sino siya. Pakilala ka sa sanglibutan. May ideya na tayo. Yun ho ba ang dapat? Dapat bang ihayag ni Kristo ang kanyang sarili? Dito, Kapitulo 7 ng Juan, hindi pa siya ganun kadami ang kanyang nagagawa. Halos nagpapasimula pa lang siya sa kanyang ministeryo, bagaman mabilis ang kanyang pagiging well-known. Subalit, hindi pa tama, hindi pa dumarating yung kanyang panahon para mahayag ang kanyang purpose dito. Ngayon, nakikita na natin na mayroong ibang layunin yung mga kapatid niya na hindi yun ang tama base sa kanyang misyon sa lupang ito. Ngayon, tingnan po natin. Yun yung context, ano? Yung context, tapos inaanalisa natin, yun yung syntax. Yung ginawa po natin na hinimay natin yung talata, ang tawag po doon, syntax analysis. At the same time, binasa natin yung context. Ngayon, gagamit po tayo ng semantics, yung original na lingwahe, pero basahin muna natin yung Tagalog. Balikan natin yung talatang 1 hanggang 2. Sabi po ganito. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay naglakad si Jesus sa Galilea, sapagkat ayaw siyang maglakad sa Hudiya dahil sa pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin.
Anong kinalaman ng talatang ito doon sa tinatawag po nating semantics, mga kapatid? Kung inyo mapapansin dito, yung talatang 1 ay yung paglalakad ng Panginoon doon sa Galilea, hayagan, bulgaran. Pero doon sa Judea, ay hindi siya pwedeng maglakad. Ay dito sa talatang 1 mismo, ay hindi niya pwedeng gawin sa Judea yung ginagawa niyang paglalakad-lakad sa Galilea. Bakit? Galit sa kanya yung mga Hudyo. Papatayin siya eh. Sa madaling salita, pag ginawa niya ang gustong gawin ng kanyang mga kapatid, mamamatay siya nang wala sa oras. Ito yung hindi pinapayagan ng Panginoon na gawin niya yung motibo o yung gusto mangyari ng kanyang mga kapatid. At lalo pa sa talatang 2, ay palapit na yung pista ng tabernakulo, ang daming tao niyan. Kaya hindi talaga pwede. Kaya sabi ng Panginoon ay hindi ako aahon. Ngayon, ano ang semantics nito? Tingnan natin mga kapatid. Yung pong, ayan, in-screenshot ko ho yung John chapter 7 verse 1. Medyo malabo-labo lang ng konti. Andyan yung Greek word. Pag nakaharap kayo sa screen, nasa kaming kaliwa. Yung English naman nandito sa bandang kanan. Yun yung nasa itaas na bahagi. Ngayon, in-screenshot ko yung Greek word ng walk. Ano? Yung walk, peripethai. Ayan. Ang pronunciation po nito ay peripetheo. Peripetheo. Verb, imperfect, active, indicative, third person, singular. Ano po ang meaning? Go about. Pangalawa, walk around. Comfort oneself. At ang sabi, walk up and down. Walk about is for walking on. Tapos isa pa ay traverse. Ibig sabihin, itong hindi niya ginagawa, hindi niya pwedeng gawin sa Judea, na ginagawa niya sa Galilea, ay ito yung pag-iikot-ikot, bulgaran, hayagan sa Galilea. Wala siyang problema ron eh. Wala ron yung gustong pumatay sa kanya. Hindi niya pwedeng gawin ito sa Judea. Samantalang ang mga alagad, yun ang gustong gawin ng Panginoon. Yung hayagan nabasa na natin eh. Para pakilala ka sa kanila, sabing ganon. Ang motibo ng mga mga kapatid niya, ay mamasyal siya, mag-ikot-ikot, go around, walk around, walk up and down. Ibig sabihin, magparuot pa rito. Ay sa karamihan ng mga tao during pista, ay ganun ang gawin para makilala siya. So nakita ho natin yung intensyon ng kanyang mga kapatid, di ba? Sa talatang 5, kung tutuusin, hindi talaga pwedeng sang-ayunan ng Panginoon ang kanyang mga kapatid. Bakit? Sabi ng verse 5, sapagkat kahit ang kanyang mga kapatid man ay hindi nagsisampalataya sa kanya. Imagine, sundin ba naman niya ang kanyang mga kapatid? Hindi nga ito tiwala sa kanya. Nagsisimula pa lang kasi siya sa kanyang ministeryo, mga kapatid, sa puntong ito. Kaya, kumbaga, gusto nilang mapatunayan ng Panginoong Hesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad. Hindi ho po pwede yun. Sabi ng verse 6, sinabi nga sa kanila ni Jesus, hindi pa dumarating ang aking panahon. Datapat ang inyong panahon ay laging nahahanda. Anong tinutukoy niyang hindi pa dumarating ang panahon? Yung pong gusto ng mga kapatid niya na makilala siya ng mga tao. Hindi pa yung time. Pag ginawa niya yon, hindi niya magagawa yung ibang mga ministeryo at mission niya. Maaga siyang mamamatay. Yun ngayon yung ayaw ng Panginoon. Ang sabi niya, hindi ako aahon. Yung pong pag-ahon na sinasabi, hindi niya gagawin yung magpakita sa mga tao, gala-gala, paruot parito, pasyal-pasyal.
At magpakitang gilas, parang ganun sa ating yung layman's term. Ito yung inaayawan ng Panginoon na hindi niya gagawin. So may idea na tayo, mga kapatid. Hindi siya sinabi na, hindi siya pupunta roon. Hindi niya gagawin yung maglibot-libot. Yun po yun. Yan yung sinasabi natin sa mga nanonood ng biblical interpretation na pagka-Tagalog lang at English ay hindi ho natin talaga mahuhukay ang tamang mensahe. Mauuwi lang po talaga sa pagkaintindi na nagsinungaling ang Panginoon sa minsan sa kanyang buhay. Di ba? Ganon ang mangyayari. Samantalang hindi talaga po pwede yun. Hindi sinungaling ang Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. So, tingnan po ninyong mabuti yung ating pagkakahimay-himay. Ngayon, gagamit po tayo ng mga tinatawag po nating mga komentary ng mga kilalang scholar tungkol sa bagay nito. Para hindi nyo sabihin, sa'yo lang yan, Brother Johnson. Hindi po. Sumangguni ho tayo sa mga nag-aral. At ito po ay mula sa Commentary, Critical and Explanatory on the Whole Bible, Volume 2, page 141. Yung pong sinabi po doon na my time is not yet come, that is for showing Himself to the world. Ayun, yung sabi ng Panginoon, hindi pa dumarating yung tamang panahon. Yun yung sinagot ng Panginoon na sabihin ng mga alagad, gawin mo na to, pagkilala ka. Sabi ng Panginoon, hindi pa tama, hindi pa ito ang tamang panahon. Ano po yung gagawin? Yung maglibot-libot, magpakilala. Hindi pa pwede. Wala pa. Sabi nga ng ating mga kasabihan sa Pilipino hindi pa hinog ang panahon. So nakikita ho natin dito ngayon ang magandang ay analysis ng mga nag-aral. Dito po sa ating commentary, yung time na binabanggit po dyan, sa Greek ay kairos, auspicious moment, ay katulad na binabanggit sa Marcos 15. Kung babasahin natin yung sa Marcos 1:15, ay may nakasalita doon na nakalusulat na naganap na ang panahon. Ito yung sinasabi na panahon na hindi pa pwedeng mangyari. Kaya ayaw ng Panginoon na pumunta ng hayagan. Pumunta ng nagpapakilala. Okay? So, ano ang nangyari sa verse 9 at 10? Sabi dito, at nang masabi sa kanilang mga bagay nito, ay nanahan pa siya sa Galilea. Datapwat ng mga kaahon na ang kanyang mga kapatid sa pista, saka naman siya umahon. Hindi sa hayag, kundi waring lihim. Ayon, ang sinasabi ng Panginoon na hindi siya pupunta ay yung hayagan na pagpunta katulad ng gusto ng mga kapatid niya na magpakilala. So nakita natin ngayon dito na hindi nagsinungaling ang Panginoon, kundi sabi ng Panginoon, kumbaga, sabi ng mga kapatid niya ganito, punta ka doon, magpakilala ka. Pasikat ka, magpakitang gilas ka, ipakilala mo, ipakita mo sarili mo na ikaw nga yung Mesiyas. Kung ipaparaphrase natin, kung ating pababawin, sabi ng Panginoon, ay hindi ko gagawin yan. Hindi pa tamang panahon. Kaya nung pumunta ang Panginoon, hindi nga yun sa paraan na gusto ng mga kapatid niya. Ay, hindi ba ang linaw, mga kapatid? Walang kahirap-hirap. Pero, hindi natin yan makikita kung hindi natin gagamitan ng exegetical explanation. Hindi natin yun makukuha yan. At, hindi po natin po pwedeng sabihin, haka-haka yan. Dahil wala po ganyang interpretation akong naririnig. At ito man ay hindi sa akin, kundi sa pagsasaliksik po natin ito, gamit yung tinatawag natin biblical exegesis, biblical hermeneutics. Kaya meron tayong segment na
biblical interpretation. Kung hindi pa po ninyo napapanood ito, tuwing Wednesday po ito. Naka-episode 1, episode 2 na tayo at susunod ay episode 3. Huwag niyong kakaligtaang panoorin yon, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, ito po yung ilan sa isi-share pa po natin mula sa commentary, critical and explanatory on the whole Bible na binasa po natin kanina. Ito po yung karugtong. Doon sa verse 10 naman, ang kanyang comment dito, then went he, ayan, no? Not openly, not in the caravan company. Ayun, yung binanggit din po dito yung Lucas 2:44, as it were in secret, rather in a manner secretly, perhaps by some other route and in a way not to attract notice. O yun, ang ganda ng explanation. Ang sabi po dyan ay ano daw? Yung salit ng pumunta siya doon ng palihim, ang hindi ibig sabihin, hindi yung patago-tago siya. No? Kundi, hindi sa magitan ng karaban. Hindi sa magitan ng marami siyang kasamahan. At yung ibig sabihin daw ng secret dito ay hindi yung paraan na talagang nagtatago siya, kundi dumaan siya sa isang ibang ruta, ibang daan, na hindi tatawag, aagaw ng pansin sa mga tao. Ayun ang isinasabi po ng pag-explanation ng commentary, critical and explanatory in the whole Bible. Uli mga kapatid at mga kaibigan, doon sa mga nalason ang isipan na mga taga-subaybay ng kanilang mga tagapagturo na masama ang gumamit ng mga references, burahin nyo na po sa inyong isipan yan. Sapagkat mauwi talaga tayo sa eisegesis. Magsasarili tayo ng interpretation. Samantalang itong mga gumawa ng mga ganitong explanation, nagsunog ng kilay, naghalukay, ginamit po nila yung pong original na lingwahe para ilabas ang tunay na mensahe. Kaya, biblical exegesis ang tatawag po natin sa ating interpretation na ito. So, in summary, mga kapatid, mga kaibigan, ang tanong, mali ba ang translation o nagsinungaling ating Panginoon? Ang sagot natin, hindi siya nagsinungaling, kundi hindi niya sinang-ayunan ang paraan ng kanyang mga kapatid na kung paano siya papunta. Ang gusto ng kanyang mga kapatid, pumunta siya para bagang nakakatawag pansin. May caravan, may parade, para ipakilala ang kanyang sarili. Yun po yung ibig po sabihin doon sa ating pong mangginasa na Grigong salita. Mga kapatid at mga kaibigan, pumunta ang ating Panginoon, hindi dahil sa nagsinungaling siya, kundi pumunta siya sa paraan na tama sapagkat hindi pa dumarating ang panahon na ihayag niya ang kanyang sarili. Wala pa po yung time na yon. So, yun po ang ating sagot doon, mga kapatid, sa napakagandang tanong. Kung mayroon pa uli kayong mga question na para bagang napakahirap unawain, huwag kayong magdalawang isip, sinyo lang po at akin pong tatalakayin yan sa biblical exegesis. Yan po ating ipaglilingkod, mga kapatid at mga kaibigan.